nagpa-umpisa, no? Amen. Kasi wala pa ho kaming anak ni Merly. Binuka na ng aking labi na kapag kami nagkaroon ng bahay, meron talagang gawain. Yan. No? Kumbaga, hindi pa kami nakakatungtong sa lugar na to. Itinalaga na namin na talagang kailangan talaga may gawain. Amen. Kaya yan, yung nasa naman ng puso ko, binigay ng Panginoon. Yan. Kaya nga, nagpapasalamat nga ako yung biruan nga namin dito na sabi ko nga kay Samuel, hindi ikaw may-ari ng bahay na to. No? Darating yung panahon na yun pag wala na kami, no? Na ipagpatuloy yung gawain kasi sa Word of God kasi kapag pinatuloy mo ang salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo ang ating tinatanggap. No? Kaya, yun lang. Sa kalusugan, yan. Kahit na magayon tuhod ng nakarang 2 araw, nakakabiyahe pa rin. Yan. Kasi pinakain ako ng lechon. Kaya mamatid mo. Yun yung kalakasan, pag-iingat, yan yung mabuting kalusugan ng bata. Yun nga, mapalaki ng maayos. Yan. Para yan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yun lang po. Praise God, mga kapatid. Si tutungkol po Brad kay Brad Dandan. Kumustahin niya daw po sa akin. Yung video call. Kumustahin at sasabihan ng papaalala yung salita. Nalulumbay po sila. Maraming gabi, paalala nyo. Makalimutin ako eh. Ayan. Sapagkat na po, naghahanap siya, kahit matibay siya tingin natin, naghahanap din siya ng unawa sa kanya at makamusta sa kanya. Mari ka lang po Sugar ko pa mga ay. Pero din po mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat talaga sa ating Panginoon nga po, sa ginawa nga po niya sa amin. Maituturong po nga po na pangalawang buhay na itong nangyari sa amin. No? Hindi man nakikita ng mata ng tao na may namatay talaga or may nadisgrasya talaga, pero magpapatunay yun na maaring hindi sa pamaraang gano'n na iligtas kami. No? Kasi hindi nga dinanas namin. Kasi nung time nga po na naikwento ko na yung panaginip ko ang umaano sa ano ko ba, nag-aantay na ako ng tulay para doon kami bumangga. Grabe. Pag tuwing may tulay, grabe kapit ko, Lord, ikaw talaga bada sa amin. Kasi hindi ko talaga maintindihan si Buboy kung anong meron siya nung time na yun na kausapin ko siya, ayaw niya akong papagsalitain, parang naiirita siya sa akin. Naiingayan siya sa akin ba? Tapos kasi maraming lamok doon sa kotse na bukas kasi yung kotse at gabi na kami umuwi. Parang siya ganun. Iba ka matabig yung manibela, mapa, ganun. Nakatatlong na kami. Doon pa lang sa may balintawak, umano na yung sasakyan. Sige, okay ka pa ba? Kinabahan ako umpisa. Tapos hanggang sa may sa may Hermosa kami dumani, sa may Tondo. Naando na naman yung alam mo yun, parang gusto talagang anuhin ka. Parang ramdam mo yung sinusundan ka ng demonyo, ganun. Parang sinusundan ka ng disgrace. Ramdaman, ayaw ko kung naramdaman niya. Naramdaman ko, sabi ko, Lord, kayo na ang bahala sa amin. Sana kung may magawa kay Buboy. Kasi ayaw na nga niya akong kausapin. Kasi kung pagsasabihan ko siya, hindi lang magwala yun. So, nanalangin na lang po ako mga kapatid. At hanggang dumating na kami sa may Cavitex na po. May umano pa rin sa amin na yun nga, jeep nga po. Biglang, bigla kaming, biglang umubertik na nabulaga din siya. Uy, ano ba yun? Pero nung time na yun, nagsasalita na siya. Maganda na yung mood niya para bumalik yung dating Buboy na nagkukwento na tungkol doon. Dahil si ganito, ganun. Hanggang sa nakauwi kami. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko talaga palalagpasin na pasalamatan ka. Kasi pagliligtas talaga sa amin ng Panginoon, naramdaman ko talaga. Ganun din po talaga sa sinumang driver dito nagmamaneho.
manalangin kayo sapagkat ang mga mananakmal ay nariyan talaga. Malingat lang, pwede tayong bumagsak or mamatay, madisgrasya kasi di ba, di na natin alam ang bukas. So, pinupuri ko pa na hindi natin. Kaya po super niya. Bago po question na naman. At sa aking ginagamit, kapag pahapon na hapon su, kipig na kisip at kesa. Kapag suya at pinagkita, o pahapon kihapa. Hakot tama po. O kusipin ito. Tagalog yun. Kaya po super. Meron ba po? At ang mensahe nga po sa ng Panginoon sa ginagamit na kapatid ni Sis Joanna, yun nga, magpakatatag ka sis, magpakatatag ang katawan. Yung nasa ng laman niya ngayon, sapagkat may, may, pagkat may, siguro sa trabaho or kung ano pa man, gawin mo, pero wag masama ang panuala sa iyo ng Panginoon. Kaya yung Christianity, kaya sa resto Ikaw ay magpakatatag at ipagpatuloy mo nung una ang nasa ng iyong puso. At huwag kang maligaw saan man. At isang tabi mo na kung ano ang maglalayo sa iyo at sa akin upang magamit pa kita ng lubusan. Ganon din naman po kayong lahat na nandito. Chulo, what? Chuto po para siya, tayo mano, masyalay. Kayong lahat na nandito, kayo'y inaanyayahan ko na mag-ayuno ng isang araw bago matapos ang taon. Kipehat ay hostasinity, hashtag hahiyatos isena. Yun po mga kapatid, inano po tayo, inutusan po tayo na mag-ayuno po kagaya ng sinabi. At sa ganung bagay pa rin kung hindi kaya, okay lang kung hindi magawa. Pero mas maigi gawin. Sapagkat utos. Kung saan natin sa hera na Sure po po siya, harap po po siya ngayon. Sapagkat yun nga mga kapatid, may mensahe niya sa spirito. Pero naglalaman po yun ng, sapagkat tayo ng nagdaang araw nga, puro tayo kasiyahan, pagkain. At papagdalamhati naman natin ang ating katawan. kaya na Naintindihan niyo po ba? kaya sa hera na dito ko. Sapagkat maigi ang may pakinig na bumibinig. Tsaka po, parang siya tayo na Kaya na kaya gusto hira. parang siya na mapupunta siya. Haka ko ba? Papasting ka din daw. Kaya sa Pag kumain ng bawal, Kaya na Brad, basahin na po itong Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa panghuling mensahe, no? Chapter 3 po. 1 John chapter 3. 1 to 10. Yan. Ito po ay paalala ni Juan sa mga kapatid na kung saan nga po ay ang buod ng pinakamensahe sa huli, yan, ay para sa kapatid sa Panginoon. Sabi niya rito, paalala, chapter 3 ng unang 1. Yan.
masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Yan. Unang pagbasa, pag-ibig. Sa huling pagbasa, sa mensahe, pag-ibig pa rin. Masdan daw natin. No? Sabi dito, masdan ninyo kung gaano ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama. Yan. Upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo ngayon nga, dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nga nakikilala nito. No? Doon sa mensahe na kung saan nga po ay ginagalang nila ang Panginoon, pinupuri nila ang Panginoon, pero sa katotohanan ng kanilang akong puso ay malayo sa Diyos. No? Kaya yun, pastan daw natin, o tignan natin, o tanawin natin kung gaano yung pag-ibig na ipinapakita ng Diyos sa atin. Kaya ngayon sinasabi ko ako sa inyo, yung every Sunday na merong pagpapahayag ang Espiritu, isang malaking pag-ibig yan ng Diyos sa atin. No? Na bagamat tayo po'y makasalanan, marami tayong atraso, no? Na ginagawa o nagagawa intentionally or hindi intentionally, iisa pa rin ang equation, kasalanan pa rin. No? Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos o ng Ama sa atin, ayan, ay pinapakita niya yung ating kalagayan bilang kanyang mga anak. No? Kasi nga sabi niya rito, no, upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Yan, ano? Maliwanag po yung tinatawag na pagpapahayag, no? Na meron naman talagang mga tao na hindi pwedeng matawag ng mga anak, no? Tama nga po yung kasabihan na lahat nga po tayo nilalang ng Diyos, pero hindi naman lahat ay anak na Diyos. Yan, no? Kaya nga lawakan lang natin yung pangunawa, no? Huwag lang tayong mumatol. Basta lagi lang tayong pumokos, Brother Anthony, dun sa Word of God. No? At the same time, bigyan natin kaluwagan or kalayaan yung mga tao sa mga bagay nilang naintindihan when it comes to salvation. Ako kanya idea kasi nga, katulad nga na sinasabi ko, dalawang klase ng tao ang ililigtas ng Diyos. Yung mamamahala, tsaka yung pamamahalaan. Ako kanya idea, yung pamamahalaan, tsaka yung mamamahala. Sino yung mga mamamahala? No? Yung mga taong makakasama ng Panginoon. Gusto sa kanya sinabi, na kung saan ako naroon, tutuon din kayo. At kung sino yung aking pamamahalaan, pamamahalaan din naman ninyo, nakasama ako. No? At ganun din po doon sa isang grupo ng ililigtas ng Diyos. Doon sa mga chapter 3, verse 3 ng John, no? Yung nakakita ng kaharian ng Diyos. Sila yung mga pamamahalaan ng mga makakasama ng Diyos. No? Kaya dalawa klase po kasi yung ililigtas. John 3, chapter 3, verse 3. John 3, verse 5. Magkaiba pong grupo yan na ililigtas ng Panginoon. Yung nakakita sa kapaghahari ng Diyos, tsaka yung makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya dalawa po yan. Dalawang grupo. No? Kaya nga meron nga bagong langit at bagong lupa. Diba? Bakit kinakailangan magkaroon ng bagong langit at bagong lupa? Kasi nga, doon ilalagay ng Diyos sa bagong lupa yung ikalawang grupo ng ililigtas at doon sa bagong langit na inilikha ng Diyos para sa kanyang makakasama. No? Kaya yan, makikita po natin yung differentiation. Kaya sabi dyan, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan. Sabi niya sa dos, mga minamahal, ngayon na yung mga anak na tayo ng Diyos. Ayan. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, ayan, tayo may magiging katulad nga sapagkat siya'y ating nakikilala gaya ng kanyang sarili. Diba? Ano yung pagkakakilala ng Diyos sa kanyang sarili? Ako'y walang nakikilalang ibang Diyos liban sa akin. Ang kinikilalang Diyos lang ng Panginoon o ng Ama ay yung kanyang sarili. Kaya kung iba ang Kristo sa Ama,
hindi kikilalanin ng Ama si Kristo. Di ba? Kasi nga, kinikilala natin si Kristo na siya yung Diyos na nagkatawang tao na nahayag sa laman ayon sa kasulatan. Kaya nga nakakawindang isipin na may mga taong itinatatwa yung katotohanan ng salita ng Diyos. Timothy chapter 3 verse 16. Great is the mystery without controversy that God was manifested into flesh. Dakila ang liwaga ng kabanalan na ang Diyos ay nahayag sa laman. Hindi talaga nila makita. Hindi talaga pumapayag. No, kasi nga, binabasag nila. Gagamit sila ng ibang talata at sa sarili nilang pagpapaliwanag, ililigaw ang tao. Doon sa aspetong ganito, Brother Warren, sa kanilang, ayon sa kanilang pangangaral, pumapayag ba ang Diyos na siya ay Diyos at tao rin? Ayan. Ganun na kayong papapayag. No? Tapos, iko-quote yung sa lumang tipan. Ano ang sabi ng Diyos? Kung pumapayag ba siya ay Diyos na rin? At gayon man ay nasa tao pa rin. Babasahin yung talata. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Sa mga kapatid ng Diyos, hindi pwede maging tao. Pero nakaganda ka nila. Kaya ayaw, kapatid, ano? Pero ang sinasabi nga po natin, marami pong magpapatotoo, magpapatunay na sa Biblia, na yung Diyos sa lumang tipan na nagpapahayag ay siya rin Jesu Kristo na naging tao. Ang linaw naman eh. Total Pasko ngayon, sama na natin yung kapanganakan ng ating Panginoon sa Kristo. Chapter 1, verse 23, no? Na ang iyong ipanganganak ay tatawagin Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Diba? Yung batang ipinanganak, which is ang ating Panginoon sa Kristo, siya yung Diyos na suma sa atin. Nagkatawan tao nga eh. Diba? Kailangan na makihalubilo siya sa tao eh. Para ano? Para maramdaman din naman ng Diyos kung ano ba yung meron ng tao na kanyang nilikha, ano ba yung kanilang kahinaan, ano ba yung kanilang hinahangad, at kung ano yung dapat ko pang ibigay sa kanila. No? Within 30 years time, no, na ang Panginoon ay nandito sa lupa, lahat yan naranasan niya. Naranasan na kinakailangan ng tao ay maghanap buhay, naranasan ng katawan na maghirap para lang makakain, no? At iserve niya yung plano na kailangan siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para nga sa ating tinatawag na katubusan. Ha? Kaya nga lang, yung iba nga, kinukot pa rin. Sapagkat meron tayong isang Diyos. No? At meron tayong tagapamagitan sa Diyos. Sa makatibagay, ang taong si Kristo Jesus. Kaya nga, nadidegrade na masyado, no, ang ating Panginoon pagdating sa yun yung sabi ko nga, gagamit ng talata para ma-serve lang na tunay yung kanilang paniniwala sa kanilang reliyong pinalalagyan. No? Pero ang aral ng Biblia, hindi po pinag-uusapan yung paglalagakan. Ang sinasabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang katuwiran. Hindi sinabing hanapin ninyo ang kanyang reliyon. Walang ganon. Katwiran ang pinapahalap ng Panginoon. At darating yung mga bagay na hinahangad ng mga tao. Kaya pansinin niyo, doon sa sumbat ng Espiritu, lagi niyong hiningi, pagpapala, kayamanan. Doon nga tayo mahina eh. Kaya niya nga nasabi yun dahil nagkatawang tao siya. Diba? Siguro nga, sa kalagayan ng Panginoon sa Kristo, nung siya po'y nandito sa ibabaw ng lupa. Ano ba naman po? Ang dami kong kapatid. 5 kaming lalaki. Tapos may mga babae pa akong kapatid. Tapos ako yung panganay. Diba? Alam natin, by tradition, panganay ang tumatayong pangalawang magulang. Pag nawala yung magulang nila sa laman. Diba? Diba? Hindi siya makakilos ng may kalayaan para sa kanyang sarili. Diba? Puro sakripisyo yung kinakailangan niyang harapin. Ayan. No? Kaya nga sabi ko nga kung mapag-aaralan nyo lang yung Godhead, no?
lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Diba? Ini-emphasize ng Diyos na meron siyang wangis. Meron siyang itsura. Diba? No? Na yung wangis ng Diyos na yun ay ipinakita niya sa kalagayan ng ating Panginoon sa Kristo. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nasa Kanya ang buong kapuspusan ng Kanyang pagka-Diyos, si Jesus Christ. Yan, ano? Kaya dyan, makikita po natin, sabi niya, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa Kanya, ay naglilinis sa Kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Yan, no? Kaya dyan, makikita po natin, no? Pagka tayo po ay nasa kalagayan ng pagiging anak ng Diyos, patuloy niya tayong nililinis. Kasi gayon siya sa Kanyang sarili. O kanya hindi yan. Kaya nga sabi nga po ng ibang talata ng Biblia, ang Diyos na sa inyo tumawag ay banal at kinakailangan nga rin kayo magpakabanal. No? Isang paraan ng pagpapakabanal. No? Huwag kayong makiayon sa mga bagay ng sanlibutan. Yan. Bawal talaga yung gagawin natin. No? Hindi naman pinagbabawal yung magpakasaya. Depende sa paraan ng pagpapakasaya. Kasi yung iba nagpapakasaya dahil sa iba nagpapakalasing, nagpapakabusog, no? Hindi ganun, no? Magpakasaya ka dahil binuhay ka ng Panginoon, umabot ka sa panahon yaon, at patuloy ka pa rin bubuhay ng Panginoon. Yun ang lagi natin pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi niya rito, no? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansan din naman sa utusan. Malinaw yan, no? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansan din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Pag sinabing, huwag kayong makiayon sa gawa ng sanlibutan, kautusan yan, huwag nating ibibay para hindi tayo magkasala. Yan. Diba? Yun nga, kanina ko pa iniisip kanina pa no? Brother Anthony, gawin mo Brother Anthony yung siguro, usapin mo yung mga anak mo, mga apo mo, o pagdating ng, ikaw bahala mag-set ng araw mo, o ganitong araw magsama-sama tayo dito sa veranda, sa harapan ng bahay mo, gawin mo. Maglagay ka ng planggana mo, lagyan mo ng asin, hugasan mo yung mga paan ng mga anak mo, mga apo mo. Di ba? Para ma-serve lang natin. Sa una, hindi nila maintindihan yan. Pero, pagdating ng pagkaunawa na ibibigay sa kanila ng Diyos at makikita natin ang magiging resulta, di maganda, at least nakasunod tayo. Amen. Hindi tayo sumalansa. Kumbaga, parang ang datingan na lang, Brother Anthony, family reunion. No? Gawin. Yan, kasi marami kayo ron Ayaw na nga magpakita Ha? Hindi, yun nandun lang. Yun nandun lang. Yung ayaw magpakita, wala tayong magagawa doon di ba? Kasi biblical naman Ang biblical way of interpretation, ibig kong nasa ilalim kayo ng aking pakpak, pero ayaw kayo. Walang magagawa in this story. Kasi ang gusto ng Diyos, kapag lapit natin sa Kanya, may pananampalataya. Amen. Kasi ang tao naman, kung walang pananampalataya, hindi malalapit sa Diyos Diba? Malibang ang Diyos ang gumawa sa Kanya. Amen. Kasi iba-iba ang pamamaraan kasi ng pagtawag ng Diyos Diba? Sa mga Muslim, ang pagtawag ng Diyos through dreams. I am Allah, your worshiping is Jesus Christ alone and nothing more. Diba? Kapakilala ang Panginoon sa mga Muslim na siya si Jesus Christ. Ang tanong, diba? Kung dumating yung panahon, loobin ng Panginoon, merong makasalamuhang baptizing Jesus name yan. Meron silang panaginip. Tatanggap yan through baptism kasi nagpakilala sa kanila si Jesus Christ. Parang kay Pablo lang. Sino ka baga, Panginoon? Ayan, nagpakilala, akong si Jesus na iyong pinag-uusig. Ano makikita po natin nga, no? Ang mga bagay na nangyari sa panahon ni Pablo, pinangyayari sa panahon ngayon. Kinakausap ng Diyos yung mga taong akala nila ay naglilingkod sila sa Diyos at akala nila sa pagpatay nila sa mga Kristiyano ay pinaglilingkuran nila yung Diyos na nakilala nila. Pero mali. Di ba? Makikita nyo, ang gaganda ng mga testimony. Ang tatay ko, ang kapatid ko, mga miyembro ng Hamas. May mga kamag-anak ko nung nagpakasabog ng kanilang katawan dahil sa aral na kapag patay kami ng mga Hudyo, ng mga Kristiyano,
makakarating kami sa buhay na walang hanggan. Amen. Pero Diyos na po ang namamagitan para yung pag-ibig niya maramdaman din naman nila. No? Kaya yun nga, lawakan ninyo ang isip ninyo. Lahat yan galing sa lahi ni Abraham. Nakatulad din naman natin. Ang kagandaan lang sa atin, mas profound, no? Yung aral na dumating sa atin. Kasi binuksan tayo ng Diyos, mayroong mga ginamit para matanggap natin yung pagpapala na blessing mula sa Panginoon mula nung tayo tumanggap ng baptism. Lahat ng sinipinautismong kay Kristo ay binigyan ng karapatan maging mga lahi ni Abraham. Na napakaswerte natin. Di ba? Pero sila, bagamat lahi sila ni Abraham, bagay, huwag na rin tayo magtaka. Meron nauunang nauhuli. Di ba? May nauhuling nauuna. Kaya nga ang kaisipan ng Diyos, hindi natin makikita ng buo. No? Gagawa siya ng senaryo para ikaw na tao na naglilingkod sa Diyos, pag-aralan mo yung bawat sinaryong ginagawa ng Diyos sa bawat tao. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, walang masama ang pagre-reliyon. At least, kung umalis man sila sa simbahang kinagisnan natin, nakahakbang. No? Nakagawa sila ng first step sa buhay nila. Nakawala sila doon sa pagsamba sa mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin ng tao. Di ba? Matuwa na tayo doon. No? Kaya tama yung sinasabi ni Merly. Matuwa ka kapag kami yung kapwa, maka-Diyos. Kasi binuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan. Diba? O, kahit naman natin saan tignan lahat naman ng reliyon may mga members talaga na matitigas ang ulo Diba? Wala namang perfect na church. Pero merong perfectong Diyos. Diba? Yun ang ano natin. Merong Diyos na perfecto na kaya niyang baguhin, no? Yung mga taong nasa loob ng isang reliyon. Kasi, yung isinasay ko, prerogative ng Diyos ang pagliligtas. Siya ang gagawa nun sa kanyang sarili, hindi dahil sa tao. Papapasakop yun doon sa aral ng biyaya. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yan, no? By grace, no? Sabi niya rito, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at kayo'y kanya at sa kanya'y walang kasalanan. Yan, no? Yung supreme sacrifice, yun ang dahilan para tayo po ay matanggalan ng napakaraming kasalanan na naikarga sa atin pasimula pa sa tiyan ng ating mga ina. Diba? Sabi ko ni Hope, ako'y ipinaglihi mula pa sa tiyan ng aking ina sa mga kasalanan. Yan. Kaya sabi nga nila no? Meron na tayong minanang kasalanan sa ating mga magulang. Yan. Kaya nga'y sumpa, no? Kung titignan po natin, no? Talagang sunod-sunod. Tingnan niyo, pag-aralan niyo sinabi ng Diyos. Yung mga sumasamba sa mga great images. Dadalawin ko ang inyong mga lahi from first to fourth generation. From first to fourth generation. Pagkatapos ng fourth generation, ayan. Pag sinabing generation, years, 100 years, 400 years. Siguro, gagawa ang Diyos ng pamamaraan para itong generation nyo na sumunod sa mga maling gawain ay mabago sa pamamagitan ng pagkilos sa makapangyarihan ng Diyos. Yan. Sabi niya pa rito, ang sino mang nananahan sa Kanya ay hindi nagkakasala. Sino man nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya, ni hindi man nakakakilala sa Kanya. Yan, given na yan. Given na yan. No? Pagka patuloy kang gumagawa ng kasalanan, pagkamat sinasabi mong ikaw ay isang mananampalataya, hindi mo talaga makikita ang Diyos sa buhay mo. Malabong mangyari yan. Malabong mangyari yan. Pagpatuloy kang gumagawa ng kasalanan. Kaya tama yung sabi ni Pablo, no? Mas mabuting sabihin natin na nakikilala tayo ng Diyos kaysa sabihin natin nakikilala natin siya. 100% legit. Walang sino man pwedeng magsabi sa tao, sa kanyang sarili, na nakikilala niya ang Diyos. How come? Sige, paliwanan mo. Walang ganun. No? Lumagay ka doon sa pagiging humbleness. Ano yung humbleness?
yung nakikilala ka ng Diyos. Kasi ang hirap mo, parang kasing kumisan, ang tao sa kanyang sariling pride, sinasabi niyang nakikilala niya ang Diyos. Paano mo nga may bukrop sa sarili mo? Diyos lang ang nakakakilala sa atin. Hindi tayo sa Kanya. Kung nakikilala man natin siya sa paraan ng pagsunod natin sa Kanyang mga kautusan. Walang ganun. Walang sino mang nakakita sa Diyos. Napakagaling ng Diyos, no? Marami siyang ginagawang kamangha-mangha sa buhay ng isang mananampalataya at ipinagkakaloob niya yung pagkaunawa. Yan. Kaya nasabi ka kanina kay Sister Lini, nung nagsalita si Sister Ana, ano si lamang ka. Pero si Sister Ana ng kaloob na built-in o nasa sa kanya na kung iingatan niya ay mananatiling sa kanya. walang aagaw niyan. Kasi sa'yo yan eh. Yan. Ang gagawin lang naman talaga ng tao, maging mapagpatuloy. Amen. Yan. O, maganda yung ginawa ni Bing kanina. Sabi ni Mimi, Tagalogin mo. Sabi naman ni Bing, trabaho mo yan. Ay, ikaw, trabaho mo nga naman eh. Gawin mo. Sabi ng Spirit. Diba? Kaya nga, trabaho mo, gawin mo. Yan, diba? Kaya maganda yung nangyayari, no? Kaya nga, patatagan lang ang pananampalataya. Sabi niya rito, Mamundi ko mga anak, huwag kayong padaya sa kanino man. Yan. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya naman niya ng matuwid. Amen. Huwag kayong padaya. Pag alam mo ang kapatid ay hindi gumagawa ng matuwid, huwag mo nang pang-ayunan. Huwag ka nang sumama. Kasi nga, hindi na matuwid yung kanyang lakad. At alam mo yun. Diba? Alam mo yun. Kasi sino ba ang nakakaalam ng mga bagay patungkol sa laman? Diba yung mga nasa kalagayan sa Espiritu? Kaya nga ang aral, kayong mga nasa Espiritu, papagbaliking loob ninyo ang mga nagsisipagtalito. Kaya lang, yun pa rin, at the end of the day, pag nasunod pa rin siya sa kanyang sarili, wala pa rin tayong magagawa doon. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Pero yung kalayaan na yon, merong bat. Merong bat yun. Hindi yung taksa. Ngunit. Yan, no? Yung salitang ngunit, kung ayaw niya na magpasaway, wala rin tayong magagawa doon. Ayan. Kasi yun ang daan na pinili niya eh. Di ba? Kaya nga sabi ng Biblia na binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Huwag nating gamitin ang kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang tayo magkasala. O, sa anong aspekto ka pwede magkasala? Sa paggamit mo ng kalayaan. Kung ayaw mo magpasaway, pupunta ka rin sa isang grupo ng mananampalataya na walang sumasaway sa'yo, alam ng Diyos kung nakakasala sa Kanya o hindi. Yan. Kaya ngayon yung sinasabi ko nga eh, lahat tayo rito, maging ako man, hindi ko inaari sa aking sarili na mayroon akong kapurihan sa Diyos. Kailangan natin magpakababa sa harapan ng Diyos. Yun ang dapat natin maintindihan. Wala whatsoever. All things are vanity. Kung may pera ka man sa bulsa ngayon, pag namatay ka bukas yung pera mo na yan, nakakamagin na sa bulsa mo yan. Wala talaga. Tama yung sinabi ni Sister Stella. Matandi, kalkalin mo yung gamit ni Sister Mary. Ang dami na ipon yan. Marami mga barya-barya kung saan pinaglalagay yan. Ayan, yung papasukin dyan yung isa. Ginawa ko, pinagdal ko talaga. Meron naman talaga. Ayan, mga batita na. Swerte mo, ikaw nakakuha. Ayun. Talagang talagang sabi ko nga, ang hiwaga ng buhay, talagang merong panahong itinakadaan Diyos sa tao talaga. Yan. Tignan mo sabi doon sa binasa kanina, Brother Ramina, yung ganda. Ang sinabi ron, upang ang mga bagay na ito ay pagsanayan ng tao. Doon sa Ecclesiastes chapter 3. Diba? Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa buhay nito, sanayin na natin yung ating sarili na yan ay matanggap natin ayon sa kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. No? Sabi niya sa verse 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo.
Ang problema, kung hindi mo alam na ginagawa mo yun ay kasalanan. Pero parang hindi appropriate na hindi mo alam na kasalanan. Kasi meron ka ng word of God sa sarili mo eh. Nakuha niyo, katulad ng salitang ito. Ito, pakinggan niyo yung salitang ang mga kababaihan ay manamit ng may kaayusan, na may pagkahininan. Mahinin ba yun ang suot mong gandito? Konting upo mo, konting tuwad mo, konting sayaw-sayaw mo. Wala sa kaayusan. Yun daw nagkakasala, hindi sa Diyos. Diba? Kaya nga yun nga yung tanong eh. Sinong Diyos ang nag-alis sa'yo dito? Ang hirap, di ba? Ang hirap i-analisa. No? Na merong Diyos ka nakakampi mo na nag-alis sa'yo dito sa Diyos na pinaglilingkuran namin. Aral lang po yan, wala masamang tinapay. Kasi lahat ng bagay kailangan natin pag-aralan. No? Ayan. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa mga bagay na ito, inahayag ang mga anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Pag sinaway mo, galit. Pag hindi mo pinansin, galit. Pag hindi mo pinuri, galit. Pag pinuri mo, ako na naman ang nakita. Hindi malaman tuloy ng tagapagturo saan kalulugar eh. Pero sabi, no? Nangyayari ang ganyang mga bagay. Sabi rito, sa bagay na ito'y nahayag ang mga anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Diba? Sabi sa aklat ng ni Judas Tadeo na ang iba ay agawin ninyo sa apoy, no? At kamuhian, pati ang kanilang damit na nandumisan. Ang kamuhian natin, hindi siya personally. Ang kamuhian natin, yung aral na patuloy niyang dinadala sa buhay niya patungo sa kamalian. No? Kasi wala nga tayong laban sa personal, kahit sa kanino mang tao. No? Kaya yung post na pinost ni Sister Juana, Brad, walang inaalis dito at walang itinatakwil dito. Ayan. No? Kaya lahat ng yan totoo sa ating mga puso. Wala talagang ganun. No? Sabi sa huling 2 talata, at ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya. Yan, yung binhi ng Panginoon, yung salita ng Diyos nananahan sa taong ipinanganak ng Diyos at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Saan tayo hindi pinagkakasala ng Diyos? Doon sa mga bagay na alam natin na palatuntunan ng Diyos at kailangan natin sundin. Hindi na tayo pinagkakasala ron. Pero, yung kautusan ng Diyos na yun, ay patuloy nating kinukontra sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagkakasala tayo doon sa Diyos. Yan. Ito, sa huling talata, dito mahayag ang anak ng Diyos at ang anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Yan. Ni, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Yan. Pag ikaw ay lumabas, may galit ka man sa kanino man, sa iyong mga kapatid, hindi ka anak ng Diyos. Pero dito sa atin, kapag ikaw ay lumabas, isang man landas yung gusto mong patunguhan, hindi kami para magalit sa iyo. Anytime kang bumalik, or kung gusto mo makipag-usap sa sino ng mga taong inaakala mong pinagkasalaan mo, so be it. Kasi aral ng Diyos yun. Na bago ka pumaroon at mag-alay ng bagay sa Diyos ng pagsamba, paroonan mo muna yung iyong kapatid na iyong pinagkasalaan. Pero yan ang lagi ko sinasabi. Sa akin, wala kayong pwedeng ihingi ng tawad kasi alam ko sa sarili ko na hindi kayo nagkakasala laban sa akin. No? Diyos lang ang nakakaalam mo. Kaya nga sabi ni Pablo, maliit na bagay na ako inyong siya sa akin. Diba? Kaya yan mga kapatid, no? Pinahayag
pagiging magkapatid sa Panginoon, mahalin natin ang isa't isa. Magtatapos ang taon, iwan natin yung mga masalimuot na bagay na nangyari sa atin nitong taon ng 2025 para itong taon na papasok, no, kung meron ng darating na kapigatian ayon sa pagpapayag ng Espiritu, ay ipag-adya tayo ng Panginoon at iiwas tayo sa lahat ng uri ng kapamakan. Amen? Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Pagkakas ng Panginoon at yan po tayo naplato sa ating paglilingkod sa Kanya sa araw na ito. Tayo po ay manikluhod at magpasalamat tayo sa Panginoon. May papasahin pa rin po. Bago tayo magtapos mga kapatid, may ipinaabot lang na mensahe para sa ating kapatid na Brother Buboy at sa kanyang pamilya. Yo to may ataraw masa. Kaya siya may atan niya ako niya. Yo siya mandi si hala wa ya po siya kaya wa ya si. Si siya ma tan kaya yo. Si siya lai ama sa siya la. Yo shi zama ni tan niya la su bai ya tan niya. Kaya siya ma tan niya la wa sa kaya la. Ye ba ya la wa sa siya la. So ito, Brother Buboy, ninais mo ba talagang bumalik sa kung saan ka nanggaling? Sa Bulacan, kung saan ang iyong tinutukoy. Akin kitang pinapahintulutan. Ngunit, may mga gawain kang dapat tutuparin. Sa akin, sa iyong pamilya, ito ang nararapat na iyong gawin. Nasa iyong pagbabalik at sa iyong pagpaparoon, mga salita ko ay iyong bitbitin. Mga salitang magdudulot ng liwanag sa iyong angkan. Na sa pamamagitan ng iyong pangunguna, sila ay makakaalam. Nasa iyong pagbabalik, akin kitang pinapahintulutan. Ngunit ang isang kabayaran, dalhin mo sila sa aking paanan. Hindi ako nagbibiro at huwag kang mga tuwiran na ang iyong kamangmangan ang siyang magiging dahilan. Ngunit aking sasabihin sa pamamagitan ng iyong pangunguna, ibubuka mo ang iyong mga labi sa aking harapan. Ikaw ay mangunguna upang ang iyong angkan ay madadala sa aking paanan. Ang inyong pagtitipon-tipon ng iyong kamag-anakan, ito'y huwag niyong maging walang kaguluhan. Ngunit sa aking harapan, bigyan mo sila ng liwanag upang ang inyong pagkakaisa ay magiging isang pagkakaisa na may kabuluhan. Yung siya lang susunod. So, yun. Sabi nga dito, no, siguro maliwanag man na pinapahintulutan ka ng tinig, ngunit hindi dahil sa kasiyahan. Ngunit may purpose, may layunin ka kung bakit ka pinapahintulutan. Huwag mong maging idahilan na hindi mo alam. Huwag mong idahilan na ganito ako, hindi ako na wala akong kaalam-alam sa salita ng Panginoon. Ngunit ikaw ang mangunguna, ibuka mo ang iyong mga labi at mangunguna upang tipunin. Huwag mong ituro ang iyong asawa sapagkat ikaw ang pinapahintulutan upang manguna, upang kayo ay magkaisa, upang ang liwanag ay sumasa kanila at sumasa inyong angkan. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ayan, Brother Buboy, trabahuin mo na lang. Kasi sayang reunion eh. No? Ito na buong angkan mo, trabahuin mo. No? Tama yung mensahe, huwag natin sabihin wala tayong alam. Matalino yung Diyos natin. No? Kasi tayo po yung... Okay, take lang yung list. Praise God, mga kapatid. Minsan pa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Ama, ikaw ay aming
pinapupurihan, Ama, sa aming pagtitipon na ito. Ama, maraming salamat sa iyo sa patuloy mong pangungusap sa bawat isa sa amin. Sa patuloy mong pangungusap, isa-isa, bawat isa sa amin upang makilala mo kami, Panginoon. Na bagamat kilala mo kami, Panginoon, nais mo pa rin kami kausapin sapagkat pagsasabi ito na kami ay mahalaga sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga babala. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagtutuwid sa amin. Ama, tanging hiling namin, hihingiin at hihingin palagi namin na nawa ang aming puso ay baguhin mo ng tuluyan, Ama, at tumanggap ng mga pagtutuwid at pagriribok, Panginoon, sapagkat nais naming bumuting tao, Panginoon, at makilala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, salamat sa pangunguna, Panginoon, sa gawain mula umpisa hanggang natapos, Ama. Salamat sa iyong mga salita sa banal na kasulatan na iyong pinapahayag na aming basahin, Panginoon. Ama, maraming salamat sa kaunawaan, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa panaginip at vision, Panginoon, na yung pinadadala upang tumatag ang iglesia, Panginoon. Sapagat ang iglesyang ito ay ikaw ang foundation sa iglesyang ito, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyo, Panginoon, Ama. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa mga kasayahang nagawa namin. Na yun pala, Ama, ay hindi na po nakapagbibigay lugod sa iyo. At ito ay iyong ipinagdaramdam na ikaw ay aming nalilimutan. Sapagkat ang alam namin, Panginoon, ito'y nakakasiya sa iyong harapan. Ngunit sinabi mo, hindi. Walang kabuluhan. Ang kasayahan, kung hindi ito magbibigay sa iyo ng kapurihan. Ama, maraming salamat sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagliligtas. Panginoon, kaya kami buhay ngayon dahil sa kabutihan mo. Panginoon, kaya kami nakaluhod, nakatayo sa iyo ngayon. Nag-aawitan na nanambahan sapagkat dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay, Ama, na napakabuti ka sa amin. Na bagamat ang aming puso, Panginoon, ay puno ng kapaitan, puno ng kasayahan na hindi nakalulugod sa iyo. Ngunit ikaw ay patuloy na naging mabuti sa bawat isa sa amin. Ama, salamat sa iyong pagsasabi na aming ganapin, Panginoon, upang sa amin rin naman kaligtasan, Panginoon. Ama, patuloy po namin pinanalangin ang aming mga kapitbahay, Panginoon, ang mga nakakarating nakapanood sa live, Panginoon, mula dito, Panginoon, ay naway mabago din naman po sila unti-unti, Panginoon, at maunawaan nila, Panginoon, na napakahalaga ang iyong mga mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa mga panaginip na kaloob mo sa bawat isa. Nawa, Ama, dalangin ko at dalangin namin na ang bawat isa na narito, Panginoon, ay magkaroon ng panaginip na hindi matututulan, Panginoon, at magbibigay ng takot sa iyo para hindi na tumalikod sa iyong salita, Panginoon. Aming dinadalangin sa iyo, God, ang kapatid na Brad Dandan, Panginoon. Iyong pinababatid na siya po ay nalulungkot, Panginoon, na saan mang paraan, Ama, kung saan man ang galing ang kanyang kalungkutan. Pangungulila, Panginoon. Nawa ang iyong mga salita, Panginoon, ang aabil sa kanya. Kausapin mo, nawa siya, Panginoon, sa pagbubuklat niya ng Biblia, Panginoon. At maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpayag mo, Ama, na kami ay makapatungo sa dahon ng Bulacan, Panginoon, upang sumilang ka sa aming buhay. At ganun din po, Panginoon, sa pag-alis po ng kapatid si Stella, Brad Anthony, sa kanilang pag-uwi, ay ingatan mo po ang kanilang buong biyahe. Pagkalooban mo po sila, Panginoon, ng magandang panahon, Panginoon. At ang kagalakan na ng puso ay huwag na po nawang mawalay sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw lamang ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan. Tunay at dakila ka. At ang iyong kabutihan ang palagi naming makikita. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At tanging sa iyo lamang ang pinakamataas na pagpurit pasasalamat. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ang katugunan, si Kristo lamang ang kailangan. Tagapagligtas at manggagamot. Oh, hallelujah, siya Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyong makapagharap
nang walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan ng paghahari sa kauna-unang panahon, ngayon at magpakanman siya nawa. Amen. 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 Praise the Lord. Magandang hapon, mga Tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. Ay, salamat. Brad, ano nga po yung sabi ko kanina na magkalimutan? Ay, yung mga bata. Patay na to? Yung magkalimutan? Nasaway na yung kasi. Nakakalimutan niya kasi. Pag nakagabay na, bigla siya maglalaro. Ay, ibig sabihin doon na si Tio hanggang araw uno. Ay, nandoon? Doon, nagpaiwan. Kaya yung... yung patungpan yung namin kahit ako bumalik 26 na. Kasi umalis